Amen. So ating pag-aralan today, yung continuation ng ang Christian character po. Christian character and the Holy Spirit. Amen. So gusto ko pong i-open muna through prayer. Pwede po ba tayong tumayo? Panginoon, maraming salamat po sa hapon na to, Lord God. Dahil muli po, Father God, mag-aaral kami ng mga salita mo, Lord God. Hinihiling ko po, Lord God, na basbasan mo ang salita to, Lord, na, yes, Lord, tumubo, Lord God, at mag-manifest sa buhay ng bawat sa Lord God. Basbasan mo po ang salita na to, Lord God, na dadalhin ko ngayong hapon na to, Father God. At yes, Lord God, anoint me, Lord God. Itago po ako yung Lord God sa iyong likuran, Lord God, at yung salitang to, Lord God, yung salita mo, ikaw po, Lord God, ang manguna, ikaw po ang mataas ngayong hapon na to, Father God. Use me as your mouthpiece, Father God. Use me as your vessel, Father God. At buksan mo, Lord God, yung aming nagpapaturong puso ngayon, Father God. Buksan mo yung aming spiritual, Lord God, na understanding at spiritual ears ngayong hapon na to, Lord God. Binabalik namin sa iyo, Lord God, lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makapuna po tayo. Praise God. So, ang Christian character and the Holy Spirit. So, yung Christian character po, syempre, ano yan, ay bunga po yan ng banal na Espiritu. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen! Mag-amen ka din, kapatid. Amen! Kasi yung plano ng Panginoon po, mag-transform po tayo na tulad po ng kanyang anak. Tulad po ng kanyang bugtong na anak. Amen. So, yung status natin bilang believer, syempre una, nung makilala mo pa lang si Lord, nung tinanggap mo siya sa buhay mo. Pag sinabi po natin, status refers to the position a person occupies in particular setting. When a person trusted Jesus as his personal Savior, meron pong 3 points po dyan. Sabi po niya, he was born again spiritually and became a newborn members of God's family. Makikita po natin yan sa 2 Corinthians 5 verse 17. Sabi po niya rito, whoever is a believer in Christ is a new creation. The old way of living has disappeared. A new way of living has come into existence. Amen. So, every time po naririnig po natin yan sa mga sermon, sa iba-ibang mga congregation po, kahit po sa through online na, syempre bilang Christian po, kumbaga binago na po tayo. So dapat po yung dating tayo na, kung dating selfish tayo, yung mga ugali natin na hindi maganda. So, ibig sabihin po, kailangan baguhin na po natin yun. Totally na nilubog na po natin. Syempre, tulad po nung nag-encounter tayo, di po ba? Dilubog na natin yung kasalanan na yun. So, kailangan, hindi na po natin siya babalikan. Kumbaga, yung total transformation po, makita po sana sa buhay natin bilang Kristiyano. Hindi po yung tulad nung, yung halimbawa, ngayon, nag-church po tayo. Kumbaga, masyado po tayong puno-puno ng banal na spirito. Tapos paglabas po natin, kumbaga, bumabalik yung dating tayo. Sana po hindi po tayo ganun. Kasi, kumbaga, parang yung transformation, parang pansamantala lang nangyari, hindi yung full transformation yung nangyari sa atin. Pero syempre, kumbaga may time na natitisod pa rin po tayo, pero huwag po tayong natili sa ganun. At tayo po ay mag-kneel down kay Lord, kumbaga magpatulong po tayo sa banal na Espiritu na tayo yung transformation po natin tuloy-tuloy. At syempre hindi po yan mangyayari kung hindi din po tayo umati ng mga gawain or hindi po tayo coordinate or cooperate po sa mga gawain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, second point po dyan is, he is a new creation and God placed His Spirit in him. Sabi po niya, makikita po natin yan sa Romans 8:15 verse 16. Sabi po niya rito, you haven't received the spirit of slaves that leads you into fear again. Instead, you have received adopted children by which we call out, Abba Father. The Spirit Himself testified with our spirit that we are God's children. Amen. So, tayo po ay anak na ni Lord. Kumbaga, inadapt na po niya tayo. So, syempre, yung tayo bilang Kristiyano, naka-cling na po sa Ama. Kumbaga, dapat yung gusto ng Ama, kumbaga yung magkaroon na po sana tayo ng obedient bilang anak, obedient heart, na sumusunod sa Ama. Amen. Kasi God places His Spirit in us. Yung banal na Espiritu po yun, dala-dala natin. Kasi once na tinanggap natin si Lord, yung Holy Spirit, nagdidwell na po sa atin. Kaya sana po yung
nakikinig po tayo sa banal na espiritu kasi binubulungan po tayo niyan. May time na pag tayo po ay masyado pong feel, talagang napapakinggan po natin yan, yung kung ano yung dinidil ng banal na espiritu sa atin. Pero once na hindi po parang alam niyo yung kung hindi tayo nakikinig sa kanya, yung boses kasi niya parang parang palit ng palit hanggang sa parang hindi na natin narinig kasi masyado tayong full na dun sa flesh natin. Masyado tayong full dun sa gusto na ng katawan natin, yung kasiyahan mismo natin, yung selfish ways natin. Dapat po ang tawag dito yung pakikinig natin sa banal na espiritu, yung kanyang hindi po ba kinukondik tayo pag nakagawa tayo ng hindi maganda. Dapat po yun, kumbaga matuwa tayo dahil alam po natin na kinokorek po tayo ng banal na espiritu kasi syempre gusto ni Lord, kasi binigay sa atin yung Holy Spirit na yan. Gusto ni Lord yung transformation natin, yung obedient natin sa Kanya, parang tuloy-tuloy po yun. Kasi di po ba yung marami tayong mga gusto na hindi naman pala nakalugod kay Lord. Kaya kailangan po na makinig po tayo sa banal na espiritu kasi dinadirect po niya yung path natin. Kasi hindi dahil sa Holy Spirit siya, kasi di ba Holy Trinity, God the Father, the Son, the Holy Spirit. Kumbaga wag po nating i-less yung banal na, parang akala natin parang lang siya, yung parang less siya priority, pero hindi natin alam na yung banal na espiritu yun na binigay sa atin ni God the Father, na kasama po natin. Kumbaga hindi natin alam na siya yung tutulong sa atin. Siya yung magdadirect sa atin. Dahil alam natin na para sa kabutihan natin, yung gusto ni Lord para sa atin. Amen. Amen. At dahil sa dahil sa Holy Spirit is, wag po nating i-neglect siya. Amen. Amen. So the believers then should grow in new life, sabi po niya, like a newborn baby. Makita po natin yan sa 2 Peter 2 verse 2. Like a newborn babies, crave pure spiritual milk so that if you may grow up in your salvation, ang pinaka-goal po niya rito, to become like Christ, to have that Christian character. Amen. So, alam niyo po ba yung pag newborn baby, parang syempre, parang gusto lang niya yung i-feed mo lang siya ng milk. So parang din yan, yung bagong Christian yan na syempre parang uhaw na uhaw pa siya. Parang masarap siyang i-feed kasi lahat parang kakainin niya, lahat i-absorb niya. Hindi tulad nung pag medyo parang nag-mature ng Christian, matagal ng Christian, parang minsan nadadapa-dapa at minsan nawawala at nagwawala din. Oh. Praise God. Pero pag baby pa, parang mas masarap i-feed kasi lahat i-absorb niya. Kaya parang napakaswerte natin, especially yung mga dito, yung mga single. Kasi once na nag-asawa, syempre alam naman natin na kailangan dalhin natin din yung anak natin para makakilala. Kumbaga mas masarap i-feed yung mga anak natin. Kumbaga mas masarap na makagisnan nila at makalakihan sila na nag-church. Kasi alam po naman natin na paglaki sa church po, yung katuruan ng salita ng Panginoon is magdadirect din sa kanila sa mabuting pagkatao nila hanggang sa paglaki po nila. Kasi syempre yung karakter, kumbaga mabibuild sa hindi lang, kasi syempre unang-una sa bahay yan. Pero syempre, kumbaga na-feed din yan sa church at lumalago din yung spiritual nila. Bata pa lang, baby pa lang, bata pa lang, kumbaga mas maganda na nakakapakinig na ng salita ng Panginoon. Kasi yan yung magiging, yung pag-church, magiging habit na nilang mag-attend, tapos parang yung hunger nila, yung kanilang desire, kumbaga parang mag-iisa sa desire ng Panginoon. Kasi syempre, laging nakapakinig ng salita ng Panginoon, laging yung mga gawain nagagawa at alam nila na syempre nalalaman nila yung tama at mali. Kaya mas maganda po na baby pa lang, bata pa lang, kumbaga kilala niya si Lord at nadadirect na siya patungo kay Lord. Amen. Amen. So, yan po yung 3 points po. At meron pa po rito sabi po niya dito sa Romans 8:28 verse 29. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who has been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, so that might be the firstborn among many brothers. Amen. So, among many brothers, ano po niya. So, all things work together for good for those who love
God and according to His purpose. Amen. So become like Christ is, imposible po ba yun? Pag halimbawang sa human effort lang. Sino po rito parang mabili lang, mas madali sa kanya na maging Christ-likeness, yung character ni Lord? Mahirap. Meron po ba sa atin na madali lang na magpaka-Kristo? Mahirap. Mahirap, di po ba? Sa pag human nature ang gagamitin natin, parang wala naman siguro na basta-basta nagta-transform or basta-basta nababago siya. Amen. Di ba nagta-transform na into Christ-likeness? Wala naman siguro sa atin, di po ba? Kasi lahat tayo, Dadaan talaga sa lahat tayo makasalanan. Wala naman siguro sa atin na totoong matuwid na katulad ni Lord. Wala naman siguro sa atin yun, di po ba? Amen. Kasi akala ko merong magtatayo dyan. Praise God. Walang matuwid, Amen. wala kahit isa. So one major barrier to spiritual growth, I can do it, sabi po niya. This is when one deceived into thinking that I am the captain of my faith, I am the master of my soul, that I can save myself and that I can transform myself. Siguro wala sa atin yon, wala dito sa Pujioshi the Outreach yung sabi niya na kaya kong magpaka-Kristo, kaya kong sarili ko, kaya kong maging matuwid. Wala naman siguro sa atin yun, di po ba? Dahil alam natin na grasya lang ng Panginoon lahat. Yes. Kaya po tayo nababago. Grasya lang po lahat at favor ni Lord sa Kanya lahat nang gagaling kung bakit nagtatransform tayo into Christ-likeness. Amen. 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 Kasi syempre, lahat naman hindi natin kaya kung hindi dahil kay Lord. Wala naman siguro sa atin na kasi yung iba tulad ng mga unbelievers, syempre yung mga sinasabi nila na bahala ako sa sarili ko, ako naman magdadala, hindi naman ikaw eh. Di ba kalimitan ganun ng mga sinasabi ng mga natin, mga friends na hindi naniniwala kay Lord, o kaya walang pananampalataya kay Lord na ako na lang bahala kasi alam ko naman kung paano dali yung sarili ko, alam ko kung saan ako pupunta or kung saan malulusutan ko yan kasi ako to eh. Kung parang nagtatrust na siya sa sarili niyang lakas, hindi na kay Lord. So, nagkakaroon na ng pride, nagkakaroon na ng arrogance sa sarili, at nagkakaroon na siya ng selfish ways na hindi na siya, kumbaga parang kaya na niya lahat at hindi na niya kailangan si Lord. Kaya hindi po tayo mababago ng sarili lang natin, ng human effort lang. Amen. So sabi po niya sa Psalms 51 verse 5, Indeed, I was born guilty. I was a sinner when my mother conceived me. Amen. Alam po natin yan, di po ba, na syempre nung time ni Adam tsaka ni Eve na-inherit natin yung kasalanan. Kaya yung panganganak ng babae is talagang yung masakit. Tapos yung lalaki, di ba sila yung padre di pamilya. Kumbaga pag sila ay nagtrabaho, talagang gagapang yung maghihirap. Dahil kumbaga na-inherit nga natin yung kasalanan. Kaya parang yun ang natin, parang yun ang na-benefit natin dun sa kasalanan na yun. Kaya imbis na kumbaga, although syempre, ang panganak naman talaga, kasi ako hindi ko pa naman naranasan. Masakit, pero syempre, malilesen yan. Hindi naman yung totally na matatanggal na lahat ng sakit. Kasi wala namang bagay na lahat smooth eh. Smooth sailing, wala namang ganung bagay. So lahat parang siguro malilesen lang yung sakit. Hindi tulad nung sakit talaga na as in, di ba nakabaon na yung paa natin sa hukay. Nakabaon na pala yung paa ng manganganak. Yung isang paa sa hukay kasi sa sobrang hirap. Pero dahil sobrang mahal tayo ni Lord, di ba pinigay niya yung kanyang bugtong na anak na pinako sa krus, nagpakahirap para sa atin, para lang matubos po tayo sa kasalanan, para po sa ating salvation. Kaya purihin po si Lord dahil meron po tayong Diyos na handang binuwis niya kanyang buhay para sa atin. Pero kung tutusin, dapat tayo mag-suffer nun, pero siya nag-suffer. Amen. Kaya praise God dahil meron po tayong mabuting Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. So sabi din po niya sa Mark 7 verse 21 to 23, evil thoughts, sexual sins, stealing, murder, adultery, greed, wickedness,
Cheating, shameless lust, envy, cursing, arrogance, and foolishness come from within person. All these evils come from within and make a person unclean. So, ayan na po yung mga sinful nature ng tao. Amen. So, Evil to. may time na siguro merong tayong ganyang nature din paminsan-minsan. Pero sana hindi natin parang diretsuhin na ganun. Kasi syempre minsan ang tao yung alam mo yung nainggit ka, pero alam naman natin na yan, galing yun sa kaaway. Alam naman natin ang gusto ng kaaway sa atin, isirain tayo, i-destroy tayo, patayin tayo, at i-steal ko ano yung treasure na binibigay ni Lord sa atin. Amen. So, may time na alam niyo hindi naman po mag-work yung kaaway, halimbawa pag may kausap po tayo. Tapos kasi ang kaaway kasi hindi naman nababasa niya yung natin eh. Hindi tayo niya nababasa. Unless, kumbaga na nakikita sa galaw natin or sa lumalabas sa bibig natin. Once na may kausap po tayo, tapos sinabi po natin na yung bagay na yun na, kasi syempre may time na ang tao tactless. Kumbaga, it is not what you said, pero how you said. Kasi, kumbaga parang nakikita kasi ng kaaway na, ganun yung lumabas sa bibig niya, ibig sabihin naiinggit siya. So yung kaaway, tataniman tayo niya ng sinful na na halimbawa, tataniman tayo na ng inggit, tataniman tayo ng, alam niyo kasi narinig niya dun na lumabas sa bibig natin, yung hindi maganda bagay. Kaya parang binibigyan natin ng puwang yung kaaway para pumasok sa atin. So dapat hindi po ganun. Kumbaga dapat aware po tayo sa mga ganung bagay na lahat ng mga nandito na hindi mga sinful nature, kumbaga alam naman natin na gawain ng kaaway yan. At syempre gusto ng kaaway na makuha tayo. Pero syempre, meron tayong Lord na magliligtas sa atin. Kaya mag-trust tayo kay Lord at kailangan clingy po tayo kay Lord para hindi po niya tayo makuha. Amen. So number 2 po, sabi po niya rito, because of our sinful nature, our best effort to do good will fail. Talagang nag-fail po yung natin, yung mga ugali po natin dahil sa sinful nature na yan. Sabi po sa Romans 8 verse 7 to 8, this is so because the corrupt nature has hostile attitude toward God. It refuses to place itself under the authority of God's standards because it can. Those who are under the control of the corrupt nature can't please God. So hindi natin talaga mapiplease si God sa sinful nature natin kasi kasi hindi naman po tayo pwedeng mag-serve sa two master, di po ba? It's either na mas andun tayo sa good or sa bad. It's either na kumbaga susundin natin yung fleshly desire or yung desire ni Lord para sa atin. Kaya hindi po talaga tayo, mag-fail talaga tayo sa mga bagay na yan dahil sa sinful nature natin at hindi po natin mapiplease si God. Hindi po natin kailangan na i-please, kumbaga, kasi syempre, tao lang minsan gusto natin i-please yung kapwa natin, gusto natin i-please yung boss natin, kumbaga gusto natin yung applause sa ibang tao, gusto natin na pinapalakpakan tayo or parang ino-honor tayo. Pero hindi po dapat ganun kasi minsan nakakainin na kumbaga nagkaka-pride, tumataas yung ego natin at nauwi tayo sa sinful nature. At kaya dyan po tayo nag-fail sa mga ganyang gawain. Kaya maging aware po tayo at kailangan na bantayan po natin yung puso po natin. Kasi alam naman natin na yung puso natin ng gustong tirahin ng kaaway. Amen. Kasi syempre, yung puso natin, yung sentro yan ng pagkatao po natin. At dyan po tayo kalimitan na nag-fail. Amen. So sabi po sa Isaiah 64 verse 6, we are all dirty with sin. Even our good workers are not pure, sabi po niya. They are like blood-stained rags. We are all like dead leaves. Our sins have carried us away like a wind. So, yung sinful nature na papalis-palis na yan. Parang kung ikaw ay hangin, kung saan ka dalhin, parang doon ka papaspas. Parang ganon. Yung kung sino yung hihila sa'yo, magpapahila ka naman. Kumbaga parang hindi ka makapag-stand sa sarili mo. Hindi ka makapag-stand out sa gusto ni Lord para sa'yo dahil parang inaalaw mo yung kaaway na papalis-palis ka lang kung saan kanya dalhin, na hindi mo alam na nasisira na pala yung karakter mo bilang Kristiyano at nasisira na rin yung relationship mo kay Lord. Kaya maging aware po tayo sa mga ganyang bagay. Amen.
So number 3 po, man does not have the power to change. Tama po yun. Ang tao talagang walang kakayahan na magbago. Unless otherwise, grasya ni Lord. Si Lord ang magbibigay na ng pagbabago through the Holy Spirit na binigay ni Lord sa atin. So sabi po niya sa Jeremiah 13 verse 23, can an African change skin? Sabi po niya, can a leopard get rid of its fat? So what are the odds? You doing good. You are so long practice and even, sabi po niya. So, makikita po natin dyan, can an African change skin? Siyempre kung gagamitin mo ng, alam yung pilosopo, sa ngayon kasi, marami ng gluta. Oh. Marami ng parang nababago ang anyo, nababago ng, kumbaga, parang pagkatao, yung ating physical na appearance. Dahil alam nyo maraming technology ngayon na nababago na ang lahat. Pero dapat po hindi po tayo umaayon sa ganun kasi alam naman natin yung pagbabago niyan may time na nakasira po sa kalusugan natin. Amen. Alam naman natin na may mga epektong hindi maganda minsan yung mga ganyang bagay. At syempre, kumbaga yung ating katawan, kung halimbawa yung mga ganyang mga gluta-gluta, hindi naman ako against sa mga kasi syempre, ang tawag doon may kumbaga, yung sa mga ganyang bagay, kumbaga ginagamit kasi natin yung ating katawan, yung ating sarili bilang nagpupuri kay Lord. Kaya wag po nating dumisan, wag po nating dumihan. Yes. Amen. Kasi gusto ni Lord na malinis po tayo at hindi lang po sa physical, kundi lalong-lalo na sa spiritual at sa natin, sa buong pagkatao po natin. Kaya maging aware po tayo sa mga ganyang bagay. Amen. Amen. So sabi din po niya sa Romans 7:15, I don't realize what I am doing. I don't know what I want to do. Instead, I do what I hate. Sabi po niya. So, ganun po minsan tayo. Kumbaga parang hindi naman natin ginusto, pero bakit ganun ang ginagawa natin? Kung bakit hindi naman natin ginusto na, halimbawa, for example, nag-cheat. Kumbaga parang hindi naman natin iniisip na pero bakit may mga ganung bagay na parang nahuhulog tayo sa ganung bagay. Temptation. Hindi natin alam na, kasi maraming temptation talaga. Paglabas natin, may temptation. Kahit minsan sa loob ng church, may temptation, di po ba? Yes. So maging aware po tayo. Kaya kailangan open po yung eyes of faith natin, yung spiritual understanding natin at dapat mayroon po tayong discerning heart. Para nalalaman po natin kung, kumbaga itong bagay na to, parang sa akin to, magpapalayo sa akin to kay Lord. Alam natin na itong bagay na itong nagawa ko is, kumbaga, hindi naglulugod si Lord, hindi natutuwa. Bagkus, kumbaga, itong magpapalayo sa akin kay Lord. Kaya maging aware po tayo sa mga ganyang bagay. Kasi alam naman natin ang kaaway, di po ba, yung gawain niya. Alam natin yan, kaya, kumbaga, maging aware po tayo at ihiwalay na din po natin sarili natin sa mga ganong mga gawain. Amen. So number 4, even Christians can boast on our own righteousness, sabi po niya, which does not exist. What we have is the righteousness of Christ which we have received through faith. Amen. So hindi natin mapagmamalaki yung katuwiran na kumbaga parang katuwiran natin. Kumbaga kasi hindi naman po tayo wala naman po, di ba, hindi naman po tayo perfect. Kumbaga, hindi naman talaga tayo matuwid, manaka-naka tayo natitisod, pero dahil, sabi ko nga po kanina, grace lang ni Lord, grasya lang ng Panginoon, kaya po tayo, kumbaga, nababago at naayos, dahil from glory to glory talagang yung transformation natin, talagang inaayos siya ni Lord at once na nagpatulong ka kay Lord na, Lord, tulungan mo ako kasi hindi ko kaya yung bagay na to, hindi ko kayang maging righteous na tulad ng pinapagawa mo. Pero dahil sa tulong mo, dahil sa iyo, magagawa ko to. At dahil sa iyo, dahil sa banal na spirito na binibigay mo sa akin, na naglilid sa akin, lalakaran ko to kung ano yung tinalag mo sa akin na gusto mong lakaran para sa akin. Kaya mag-trust po tayo kay Lord at maging po tayo, sensitive sa banal na spirito na binigay sa atin ni Lord. Amen. Amen. So sabi po sa yung
1 Corinthians po, 1 verse 29 hanggang 31, sabi po niya rito, God did this so that no one can stand before Him and boast about anything. It is God who has made you part of Christ Jesus, and Christ has become for us wisdom from God. He is the reason we are right with God and pure enough to be in His presence. Christ is the one who set us free from sin. So as the scripture says, whoever boasts should boast only about the Lord. Amen. So, kung sino daw ang magmamalaki, should boast only about the Lord. Kasi syempre ang kailangan lang natin ipagmalaki si Lord. Kasi siya lang naman ang kumbaga may kaya ng lahat na para tayo baguhin. Siya lang kaya, grace lang ni Lord lahat ng bagay-bagay. At provision lang ni Lord lahat ng bagay-bagay. Lahat ng natatamasa po natin ngayong dito sa buhay natin dito sa earth, talagang grasya lang lahat ng Panginoon at wala po tayong kailangang maipagmalaki na dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon lahat po ng bagay na ito. Amen. Amen. So, Christian character is the product of the Holy Spirit, sabi po niya. God's solution to sin, problem is to give us new nature. He did this by putting His Holy Spirit in us. At the moment we receive Jesus Christ, God's Spirit imparts to us God's nature and God's power to live holy and pleasing for God. Amen. So, sabi po niya, andyan po yung Ezekiel 36. Asa na po ba siya? Hindi ko rin mabasa. Ito na po. Yan, dito. So, pwede po ba nating basahin yung Ezekiel? Yung verse ng Ezekiel po. Okay. Ezekiel. Yun na. Balik. Yung second page. Yan. And I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your stubborn hearts and give you obedient hearts. I will put my spirit in you. I will enable you to live by my laws, and you will obey my words. Amen. Praise God. So the chief agent of character formation is God's Holy Spirit. So sabi ni Lord, di po ba, bibigyan daw tayo ng bagong spirit. I will put spirit, I will put a new heart sa'yo. And put a new spirit in you. Sabi niya, bibigyan daw tayo ng bagong puso. Kasi yung puso po natin is, pusong bato. Pusong salawahan or anong klaseng puso yan? Corrupted heart. Puso ng saging. So lahat ng puso na hindi maganda, yung papalitan po yan ni Lord at bibigyan tayo ng bagong spirito. Yung spirito ng katuwiran. Amen. Na dapat mag-manifest sa atin. At desire po natin lagi yan na mag-manifest talaga sa atin yung banal na spiritong yan. Amen. Para po sa total transformation natin bilang Kristiyano. Amen. So, godly character is the result of the Holy Spirit work of sanctification. Sanctification is the process of becoming like Christ. So, sanctification is an inward spiritual process whereby God brings about holiness and change in the life of a Christian by means of the Holy Spirit. Amen. So sabi po sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sabi po niya, yan po yung sinabi kanina na binasa din po ni Brother Joseph na kung saan yung Espiritu ng Panginoon, andun po yung kalayaan. Kung saan po yung Espiritu ng Panginoon, andyan din po siya. At yung Espiritu niya na yun, nagbibigay sa atin po ng fullness, nagbibigay po ng greatness, kaya huwag po nating baliwalain yung banal na Espiritu. Amen. Kasi andyan lahat yung greatness, yung fullness ni Lord, andyan lahat ng mga character ni Lord. Amen. Amen. So, 2 Corinthians 3 verse 17 hanggang 18, ito din po yung ibang translation. The Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And our faces are not covered, sabi po niya. We all show the Lord's glory, and we are being changed to be like Him. This change in us brings more and more glory, which comes from the Lord, who is Spirit. Amen. So what the Holy Spirit does, ano daw po yung ginagawa ng Holy Spirit po? Number 1 po, the Holy Spirit regenerates our human spirit. But when the kindness and the love of God, our Savior, toward man appeared, not by works of righteousness which have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ, our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life.
Sabi po niya sa Titus 3 verse 4 hanggang 7 po yan. So yung kindness ng pagmamahal ng Lord sa atin, amen. Kumbaga hindi yan nasusukat sa ating good works. Hindi yan nasusukat dahil sa pag-attend natin ng every Sunday na dito tayo. Nasa gawain po tayo, kung uma-attend tayo ng gawain ng Panginoon every Friday or every Wednesday or cell group. Kumbaga hindi po yung nasusukat na minsan po kasi kahit na nag-church tayo, kahit na tayo ay uma-attend ng gawain ng Panginoon, minsan parang yung puso natin malayo sa Lord. Kaya kailangan kailangan kumbaga yung i-search po natin lagi yung puso natin kasi hindi natin alam na yung kahit na tayo po ay lahat po nung gawain is ina-attenan natin. Hindi natin alam na parang yung puso natin, parang yung, ang tawag doon, yung natin kay Lord, yung maligamgam na tayo. Parang lukewarm na tayo kay Lord. Hindi na siya yung tinitibok ng puso natin, kung iba na yung tinitibok ng puso natin. Mas inisip na natin yung ibang mga gusto ng flesh natin or yung sa asawa natin or your girlfriend, your boyfriend, kumbaga, or yung pag-shopping. Pagkatapos pala ng church natin, inisip natin na, paglabas ko, pupunta ako ng ganito. Mag-shopping ako or bibili ako ng ganito, bibili ako ng iPhone 16 Plus fully paid. Sana all. Sana po hindi po ganun tayo, kasi syempre, kumbaga, lahat po yan, kumbaga, lang yan, kumbaga, favor na lang ni Lord. Pero kailangan syempre inuuna natin si Lord. Kasi sabi nga din po dun sa scripture na binasa kanina ni Brother Joseph na seek ye first the kingdom of God and all this, and His righteousness. Syempre hindi natin kakalimutan ng righteousness. Kasi minsan nagja-jump na tayo yung righteousness na kalimutan natin. Mas na-focus na tayo sa and all these things shall be added unto you. Amen. So dapat po kasama lagi yung and His righteousness. Amen. So hindi po tayo masisave ng good works na yan unless otherwise grasya lang ng Lord na binibigay sa atin. Kaya tayo masisave, kaya tayo meron salvation, kaya tayo niya ni-redeem kasi lahat po yan grasya lang po ni Lord yan. Amen. So some basic definition of what this regeneration of the Holy Spirit is from some of the different Bible dictionaries. So nandyan po yung new birth, the beginning of new life, spiritual rebirth, producing a new beginning, renewed or restored after a decline to a low condition, renewal of moral and spiritual nature, the rebirth of the human spirit to a restored relationship with God, renewed to life and salvation by faith in God, an act of God through the Holy Spirit resulting in an inner personal resurrection from sin to a new life in Jesus Christ. The radical spiritual change in which God brings an individual from condition of spiritual defeat and death to a renewed condition of holiness and life. Amen. So, syempre, kumbaga yung pagbabago natin, minsan syempre, di ba meron yung parang yung nasabi ni Pastora nung last meeting natin na, di ba pag binabago tayo ni Lord, di ba minsan meron tayong hard shell na kailangan tanggalin muna. May mga bagay na tinatanggal muna si Lord sa buhay natin bago tayo totally na matransform according sa gusto ni Lord. Kaya minsan marami tayong kailangan i-surrender. Marami tayong kailangan tanggalin sa buhay natin bago natin bago tayo matransform totally. Hindi tayo matatransform na agad-agad na kumbaga parang yung minsan pa kasi yung one click lang, walang transformation yung unless otherwise tatanggalin ni Lord ng agad-agad yun. Kumbaga grasya nga lang po ni Lord lahat yun. Kaya pag mga ganun mga breaking sa buhay natin, syempre may breakthrough. Amen. Kaya hindi po natin kasi ma-appreciate yung hindi natin ma-appreciate yung best kung hindi tayo makaranas minsan ng worst. Kailangan pagdaanan muna natin lahat ng mga masakit na bagay, mga worst thing bago tayo ma-transform o bago natin malaman yung best na binibigay ni Lord sa atin. Amen. So because of sin, we were dead and in prison to God. Now being made alive by the Spirit, you can respond to God. The Holy Spirit resuscitates and
regenerates us so that we can see and understand the things of God. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians 2 verse 12, but we have received not the spirit of the world, but the spirit which is of God, that we may know the things which have been freely given to us, God. Amen. So regenerated, ibig sabihin po niyan, made alive again. Sabi po sa Ephesians 2 verse 1 to 5 ng King James Version, And you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and we are by nature children of wrath, just as the others, sabi po niya. So sa Amplified Bible, sabi po niya, and you made alive when you were dead, and separated from Him because of your transgressions and sin, in which you once walked, you were followed the ways of this world, by this present age, and in accordance with the prince of the power of the air, the spirit who is now at the work in the disobedience, the unbelieving who fights against the purpose of God. Among this, we all once lived in the passion of the flesh, indulging the desires of nature without the Holy Spirit and the impulses of the sinful mind. We were by nature children under the sentence of God's wrath, just like the rest of mankind. But when we were spiritually dead and separation from Him because of our sins, He made us alive together with Christ. For by His grace, His undeserved favor and mercy, you have been saved from God's judgment. Amen. So, syempre lahat po tayo, di po ba, bound to, saan po ba tayo dapat? Syempre, bound to hell dapat tayo. Pero dahil kay Lord, dahil sa mayamang biyaya niya, dahil sa banal na dugo niya, di po ba na-save tayo? Kaya grasya lang lahat ng Panginoon at hindi tayo masisave ng kung sino, ng kung saan man, kung ano man ang magagawin natin na akala natin magpapasave sa atin. Pero lahat po tayo bound to hell dapat. Pero dahil sa kabutihan nga ni Lord sa atin, dahil sa goodness ni Lord, na-save po tayo. Amen. So number 2, the Holy Spirit lives in us. Amen. So, sino po ba ang masaya na yung banal na Espiritu na namumuhay po sa atin? Amen. Amen. Siyempre, lahat po tayo grateful. Grateful sa goodness ni Lord dahil binigyan po tayo ng Paraclete na kasama natin lagi. Na laging nagko-condemn, na laging nagko-convict po sa atin pag tayo nagkakamali. Amen. So, matuwa po tayo at maging grateful po tayo dyan. When we believe, God established a very close relationship with us, sabi po niya. Kapag naniniwala tayo, talagang yung nakabak si Lord sa atin. Lalo-lalo pag alam niya na sumusunod tayo sa Kanya. Lalo-lalo na pag meron po tayong obedient heart na lahat ng gustong ipagawa sa atin ni Lord. Na kahit na hindi natin gusto, pero alam natin na gusto ni Lord na pag nilakaran natin yon, yung katwiran na gustong ipalakad natin sa Lord, talagang nakaback up siya. Kahit anong naisin natin na, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng knowledge, magbibigay talaga si Lord, magpo-provide siya kahit na anointing sa lahat ng gustong humingi sa Kanya, di ho ba? Lahat ng sabi nga po ni Lord, kung sino yung tumatawag sa akin, kung sino yung kumakatok, pagbubuksan niya. Kung sino yung nauuhaw, bibigyan niya ng tubig, painumin niya at bibigyan niya kung ano yung kailangan. Dahil sa goodness at greatness ni Lord, lahat ng mga gusto natin na according sa gusto ng Panginoon, na gustong lakaran sa atin. Pag ginawa natin yun, nakabak talaga si Lord sa likod natin at hindi po tayo pababayan. At greater things pa po yung maating natin, yung crown na bibigay ni Lord sa atin. Lalong-lalo na po pag siya talagang co-worker tayo ni Lord, yung lahat ng gustong pagawa niya, gusto niya mag-share tayo ng gospel. Kasi syempre, yung salvation, gusto ni Lord na lahat masave. Pero lahat po tayo gagamitin niya. Lahat po tayo nandito. May purpose si Lord sa atin. Amen. Lahat po tayo may assignment kay Lord. May gagawin po tayo dapat na kailangan lakarin na kahit na masakit man, mahirap. Pero alam naman natin na pag tayo kinuha na ni Lord, alam naman natin na lahat gusto natin na marinig niyo, well done, good and faithful servant. Amen. Kaya lakaran na po natin at magsiserve na rin po tayo kay Lord. Mag-serve na tayo ng todo-todo. Amen. At tawag na po tayong magpatumpik-tumpik dahil alam naman natin na
yung panahon po ngayon, marami na pong nangyayari sa bagay-bagay. Marami na pong nangyayari kahit sa lugar, kahit sa hindi lang sa mismong pamilya natin, sa loob ng tahanan, pero sa lahat ng mundo, marami nangyayari. Kaya talagang the end. Kaya double time na po tayo. Kasi alam naman natin, nagdo-double time din ang kaaway. So the more, mag-double, triple time pa tayo. Amen. Ibigay na po yung best natin kasi alam naman po natin na kay Lord lang tayo gustong pumunta at hindi natin kailangan na makasama si Satan sa hell. Kasi doon, puro eternal death doon. Yes. Pero syempre, ang gusto natin, eternal life. Amen. Kasama si Lord. Amen. Praise God. So sabi po niya, what does it mean for the Holy Spirit to live in you? God's Spirit is in us, give us the power to do His will. Amen. The Holy Spirit in us means God's divine power is available for us to resist the power of the evil one and causes us to walk and live in the way that pleases God. Amen. So, si Lord, nung binigyan tayo ng banal na Espiritu, nakasakasama natin lahat, kasama natin lagi, lahat ng power, lahat ng authority, binigay din sa atin. Meron po tayong power, hindi lang natin alam, siguro hindi lang alam ng iba. Pero yung power, yung authority na binigay ni Lord sa atin na mag-bless, mag-heal ng sakit, magtaboy ng demonyo, nasa atin po, hawak po natin. Minsan nakakalungkot lang na yung power na yun, hawak pala natin, pero hindi natin alam. Pero alam ni Satan yun na lahat ng power at lahat ng authority nasa atin. Nakalungkot lang na minsan hindi natin alam. Hindi nagagamit. Amen, hindi natin ginagamit. Pero totoo po yun. Kasi according to Word of God, lahat ng power at authority nasa atin eh. Na lahat ng binigay niya sa atin. Kailangan natin gamitin yun. Kasi pag hindi natin ginamit ulit po ng talent natin. Yung talent natin na mag-serve kay Lord. Halimbawa, pag di natin ginamit yan, kukuhanin po yan. At mawawala po yan ng or kung saan natin ginamit siya na hindi nakakalugod kay Lord, mawawala lang yan. Mapiplease ang ibang tao, pero si Lord hindi po yung mapiplease. Kaya why not na yung binigay sa atin na authority, gamitin natin according sa talagang purpose ni Lord sa buhay po natin. Kaya paniwalaan po natin na yung authority niyan, yung power na yan, dala-dala po natin yan. Amen. Dahil nakalungkot nga na alam ng kaway pero hindi natin alam. Oh. Hindi po ba? Mas alam pa niya. Mas alam pa niya. Amen. So number 3 po, the Holy Spirit produces the fruit of the Holy Spirit. So every time napapakinggan po natin napapakinggan po natin yan. Siyempre yung produkto niya, yung love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, long-suffering, di po ba, Tishon? Amen. And self-control. Amen. Sabi po sa Galatians 5 verse 22 hanggang 23. This fruit of the Spirit is what forms the foundation of true Christian character. So sana yung bunga ng banal na Espiritu yan nasa atin. Dala-dala po natin yan. At nakikita po sa atin yan. Amen. Amen. Kasi pag wala po sa atin yan, hindi po tayo Christian. Tayo po ay Christian-Christianan lang, kung ganun po. Amen. So sabi din po niya sa Galatians 5 verse 22 to 23 ng English Standard Version. But the fruit of the Spirit is love, joy, yan na po yan, and so on and so forth. At po yan, mga dalawang version po yan, pero same meaning din lang po yan. So, yung banal na Espiritong yan, sana yung produkto niyan, makita po sa atin. Dapat yung karakter na yan, taglay-taglay po natin. Yes. Amen. Amen. Siyempre, kumbaga dyan po tayo nagpipay lagi sa patience. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, walang imposible. Ma-overcome natin lahat yan. Amen. So, Christians are called to work with and not against the Holy Spirit. Siyempre. Number 1 po, it requires conscious cooperation with God's Spirit as He works in our lives. We are called to walk in the Spirit and not quench Him. To work with and not against the Spirit. Amen. Sabi po sa Romans 8 verse 1 to 5, there is then now to condemnation to those in Christ Jesus. For the law of the Spirit's life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. For what the law could not do it in that it was weak through the flesh. God, having sent His own Son in likeness of flesh of sin, and for sin, has condemned sin in the flesh. Amen. So, it requires
cooperation daw po yan with God's Spirit as He work in our lives. So, dapat hindi po natin nakuquench, dapat hindi po natin tawag doon. Napapalungkot yung Holy Spirit. Dapat po kumbaga nakikinig po tayo sa Kanya at hindi tayo against sa Kanya. Kasi pag against po tayo sa Kanya, contrast po lahat ng natin, ng attitude natin. Yung gusto ipagawa sa atin ni Lord, syempre kung pakikinggan natin, sarili lang natin, di yung katwiran na gusto mong palakad ng Lord, hindi natin madadanan po yun. At mapapariwara po tayo. Kaya tayo po ay dapat nakakiling at naka-anchor po sa Holy Spirit kasi si Lord din po yan. Amen. So sabi po sa number 2, believers must appropriate daily by faith the power of the Holy Spirit to live as Christians. Because the Spirit of God lives in the Christian and provides the grace and power that make godly living. Amen. Possible, we are encouraged to make use of this great power, sabi po niya. So, yung banal na espiritu po, because the Spirit of God lives in the Christian and He provides the grace and power that makes godly living. So, yung banal na espiritu po yan na kailangan na tagle-tagle po natin, kailangan po na lagi po nating finifeed yan. Kasi yung infilling po, daily po yan. Hindi po yun na feel tayo ngayon, bukas hindi. Kaya po yung yung infilling po yan, parang parang continuous present tense. Kumbaga, daily po yan. From time to time, from minute to minute, kailangan feel po tayo ng banal na espiritu para po tayo hindi maligaw. Amen. At para po tayo hindi maagaw ng kaaway. Amen. Amen. Praise God. So, sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 10, "But by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not. But the grace of God that is with me." Sabi po sa Philippians 2 verse 12 hanggang 13, "My dear friends, you always obeyed what you were taught. Jesus as you obeyed when I was with you. It is even more important for you to obey now that I am not there," sabi po niya. "So you must continue to live in a way that gives meaning to your salvation. Do this with fear and respect for God. Yes, it is God who is working in you. He helps you what to do, what pleases Him, and He gives you the power to do it." Amen. So sabi po niya rito, do this with fear and respect for God. So kailangan yung takot po natin, hindi takot na kung saan-saan lang. Kumbaga, dapat ang takot lang na meron po tayo, takot lang kay Lord. Amen. Kasi, di ba, sabi po sa Word of God, "For God does not give us spirit of fear, but of power, of love, and a sound mind." At yung fear po, yung takot po, kailangan hindi po natin tagle-tagle yan. Bagkus, kailangan ma-overcome po natin yan. Kasi si Lord, pag may fear po tayo, wala na. Tapos na lahat. Pero the fear of the Lord lang ang natin, dapat taglay po natin. Kay Lord lang po dapat tayo matakot. Amen. Yes. Dahil pag dito po tayo takot kay Lord, di po ba? I-spit niya tayo. Oh. I-spit niya tayo. Spit out. Spit out niya tayo. Amen. So number 3, we should choose to live according to the Holy Spirit. Sabi po sa Galatians 5 verse 16, "I say then, walk in the Spirit, and you should not fulfill the lust of the flesh." Sabi po niya sa ibang version, "So I tell you, live the way the Spirit leads you. Then you will not do the evil things your sinful self wants." Amen. Praise God. Amen. So conclusion na po tayo. Sabi po niya, it is God's desire for us that we should grow to our faith and that our character should develop Over time. over time. So, Yes. basahin po natin lahat. Amen. That we should become more like Christ. You You heard the saying that God accepts us as we are. And that's true. Whenever we come in Christ, whenever we come to God, we are accepted and loved as we are. So if we truly love and honor God, as we Christian, if you love in the Spirit, let us also walk in Spirit. Sabi po sa Galatians 5 verse 25. So praise God. Kailangan po na, syempre, kung we are living in Spirit, kailangan po mag-walk in the Spirit po tayo. Lakaran po natin yung Espiritu na yan. Kasi alam po natin na the Lord desires na tayo po ay maging righteous tulad po niya. Amen. So praise God. Maraming salamat po at to God be the glory. Praise God. Hallelujah. Amen.